today ay inimbitahan tayo ng aking pamangkin na si Rafina para maging nina. Ay for the go! Kaya naman paghahandaan natin ng mabuti ang ating OOTD. Flex ko nga pala sa inyo itong tagalinis ng kuko ko. Charot! Hindi ko na kasi kayang linisan yung mga kuko ko kasi di ko na maabot sa sobrang laki ng tiyan ko. Anyway, alas 7 na nga ng umaga at larga na kami papuntang Pangasinan. 3 hours nga ang biyahe papunta dun kasi dadaan pa kami ng Marcos Highway. Kasama nga namin yung lolo, tita at mga pinsan ko. At nandito na nga kami sa Marcos. For the video ako kasi ngayon lang ulit ako makakabiyahe. Yan na nga yung mahaba-habang tunnel ng Marcos. O diba? Ngayon ko lang ulit ito masisilayan. Tagal ko na ding hindi nakapaglakwatsa. Anyway, wala pa nga sa kalahati yung biyahe, kaya naman susulitin ko ng matulog. Kaya super iturog ko. 2 oras nga lang kasi ang tulog ko kagabi kasi inatake na naman ako ng insomnia. Nagising nga ako dahil naramdaman kong mainit na yung ihip ng hangin. Biglang lumagkit yung balat ko kaya bigla akong nairita. Malapit na pala kami sa pupuntahan namin. Andito na pala kami sa boundary ng La Union at Pangasinan. Malapit lang dito yung bahay nila pinsan. Wala ngang tubig ngayon yung ilog na yan kasi El Nino nga, diba? Napaaga nga kami ng 1 oras kaya naman dumiretso muna kami sa bahay nila pinsan para hintayin yung iba naming mga kasama na pupunta sa simbahan. Inayos ko na nga din yung buhok ni Sapi kasi ang gulo talagang tignan. Agro-proof pa iso na nga gurgurya. Ayaw na ayaw nga ng babaeng yan na napipinggulan. Hindi daw kasi siya komportable. Gusto niya yung nakalugay lang. Kaya tignan mo maya-maya tatanggalin niya yan. Mag-aalas 10 na nga kaya naman lalarga na kami papuntang simbahan. Isang malaking himala nga dahil napaka-behave nitong babae na to ngayon. Dati-dati nga kasi tuwing nagbebiyahe kami sinusumpong talaga to ng tantrums. Nahihiya lang talaga siguro kasi marami kaming kasama ngayon. Nauna na nga yung iba naming mga kasama. Nagpahuli kami kasi di namin alam yung daan papuntang simbahan. And here we are. Nandito na nga kami sa simbahan. Nakita ko na ang aking pamangkin kaya naman agad-agad ko siyang pinuntahan. Napaka-cute naman talaga nitong bulilit na to. By the way, hindi yan yung nanay. Nanay-nanayan niya lang yan. Pumasok na nga kami ng simbahan. So far, hindi naman kami nakaramdam ng init. Like, nasusunog ba? What? Charot. Sa inyo na wala pa sa maximum yung mga kasalanan namin. O, diba? Ang gaganda ng mga ninang ni Rafina. What? Sa wakas at tabunyagan na din yung prinsesa namin. Sana'y wag kang lumaki na kagaya namin. Charot. Tapos na nga ang binyagan nagsipicture ng mga people. Tumabi muna kami dahil kami yung last na magpapapicture. Flex ko nga ulit yung mga pagmumuka ng mga pinsan ko. Nagwawala na nga dyan yung pamangkin ko. Kasi ang komportable na siya sa suot niya. Gusto nang umuwi at makapagpahinga ng babaita. Pinagpasapasahan na nga siya ng mga tita niya. Sakit ba namang yan ay di mo talaga mapigilan yung sarili mong kunin siya? Natapos na nga ang picture taking kaya lalarga na kami papuntang reception. Andito nga pala kami ngayon sa Barangay Agat dito sa Pangasinan. Nakarating na nga kami sa reception at ayan na nga nakapwesto na ang mga person. Nakaupo na din sa trono yung prinsesa na naghihintay ng mga bisita niya. Grabe, nakakagigil talaga tong bulilit na to. Para siyang buhay na manika ba? Kung pwede ko lang talaga siyang hiramin at iuwi. Tita ko nga pala at lola ni Painang yung nasa tabi niya. Say hi to my vlog daw sabi nila. Tumarget lock na naman yung mga mata ko. Mahilig nga kasi ako sa matamis ngayong buntis ako. Kaya sobrang taas ng blood sugar ko. Alas 12 na nga kaya sinunggaban na namin yung mga pagkain. Hindi na namin nahintay yung mga kasama namin. Hindi nga kasi kami nakapag-breakfast kaya nanginginig na kami sa guto. Nakasanayan na nga kasi namin na hindi mag-almusal sa tuwing babiyahe kami ng maaga. Mahirap na baka bigla kang makaramdam ng pag-jeep sa daan. Lalo na pag mahaba-haba ang biyahe. Diyos ko. Mahihirapan kang maghanap ng pepestuhan mo. Pagkatapos ng kumain ay binalikan ko na yung manika ko. Hinahanap ko nga yung anak ko sa oras na yan. Diyos ko, nagtampo na ata yung babaita. Katabi ko lang siya kanina tapos bigla nang nawala. Pinuntahan niya ata yung tatay niya. Binunyagan na nga namin yung cake ni Rafina. Kami-kami nga lang din ang kakain niya kasi wala sila gaanong bisitang mga bata. Puro lang mga isip bata. Charot! Habang binubunyagan nga namin yung cake ay iba naman ang binubunyagan nitong isa. Grabe ka na talaga, Berjos! Trick na trick pa yung araw pero naghahasik ka na ng lagi. Nilayuan ko nga muna sila dahil baka pag di ko napigilan yung sarili ko ay baka malagyan ko na din yung baso ko. Sinadya talaga nilang buksan yun sa harap ko para daw maglaway ako. Grabe ba? Nakailang boteng soft drinks na nga kami dito. Baka mayute kami kaya naghanap kami ng ibang maiinom. At itong halo-halo nakita namin. So sobrang init nga dito ay ilang minuto lang ay natunaw na yung yelo. Naging palamig na yung halo-halo. Grabe ba? Na-realize nga ni Sapi na di na niya kailangan gumamit ng kutsara. Kaya yan na tinungganan niya. Naubos na nga yung social battery ko. Kaya naganap ako ng mapapagpahingaan ko. Ang laking tulong nga nitong tricycle na to. Sakto na din kasing nakasilong kaya dito na ako pumesto. Magre-recharge lang ako saglit at babalikan ko yung mga manginom na pinsan ko.
Busy nga kasi silang nagkakaraoke sa oras na yan. O diba? Nakita nga ako ng anak kong nakatago dito. Kaya nadistorbo yung beauty rest ko. Wala nga kasing magawa tong babae na to sa buhay niya. Kaya ayan, kung sino-sino na lang yung pinagtitripan niya. Nagpapapansin na siya sa mga lola niya. Manang-mana nga talaga to sa pagkabuang ng nanay niya. Mag-ina nga talaga kami. Bumalik na nga siya sa katinoan kaya umupo na siya dyan at nag-cellphone na lang. O diba yung cellphone naman ang pinanggigilan? Halatang naboboring na at uwing-uwi ng babaita. Baga alas 6 na nga pala ng hapon kaya nagpaalam na kami kay na pinsan. Mauna na kami kasi baka marabihan kami nga permi. Nagpahatid na kami dahil malayo-layo pa yung lalakarin namin papuntang highway. Doon nga kasi kami maghihintay ng bus. Umara nga ako dito kasi bababa at magpapapicture nga sana kami dyan sa view deck. Pero diniretso ng walang hiya. Napaka-killjoy. Grabe, sayang yung sunset ba? Iba kasi yung nakahawak ng manubela. Ay, sobrang saya naman ng tatay ni Sapi dyan. Dahil ngayon lang siya makahawak ng tricycle. Kaslaubing nga nakaugong ti barbaro ngay ayam. Gustong gusto ko nga siyang batukan dyan kasi binibilisan talaga niyang pagpapatakbo. Naalog-alog yung tiyan ko. At nandito na nga kami sa highway. Mag-iisang oras na nga kaming naghihintay ng bus dyan. Hindi nga kami makasakay kasi puro puno talaga yung mga bus na dumadaan. Natapos na nga pala ang Semana Santa kaya nagsisiakyatan na yung mga galing dito sa probinsya. Kaya naman lumarga kami ulit papuntang bayan para maganap ng UV Express na masasakyan. Pagkaganda-ganda nga naman talaga nitong sunset. Gustong gusto ko nga talagang bumaba para magpa-picture kaso napaka-killjoy ng mga kasama ko. Puro sila, intayo kid din, agawid tayo kid din. Wow, kisti sa na dagit yung ipugaw. Ganyan nga talaga kapag di mo ka-vibes yung mga kasama mong nagta-travel. Buti pa tong si Sapi kasi marunong siyang makisama sa lahat ng trip ko. Believe din talaga ako sa babaeng to kasi parang di siya nalulobat. Fully energized pa ang babaita. Pagkarating nga namin dito sa sakayan ng van ay bumungad sa amin itong napakahabang pila. Diyos ko Lord, maglulupisay na nga sana ako dyan kaso naalala kong buntis ako. Kaya naman iti-take advantage ko na yung pagiging buntis ko. Di naman ganun kakapal yung mukha ko. Nakita nga kami ng konduktor kaya naman kusa niya kaming tinawag sa harap ng pila. O diba? Pero kahit nasa harap kami ng pila ay nagabihan pa rin kami. Isang oras pa nga kasi namin hinintay yung sumunod na van. Mag-alas 8 na nga pero di pa rin kami nakakauwi. Naaawa na ako sa anak ko. Natsambahan nga namin ang malas sa pag-commute ngayon. Sobrang haba nga ng traffic dito sa Quezon. To the point na hindi na talaga nagpo-forward yung mga sasakyan. One way nga lang kasi ang daan dito sa bandang to. Nasira nga kasi yung kalsada sa taas. Kaya dito kami sa part ng ilog dumaan. Nakikita ko nga to sa newsfeed ko. Kaya naman in-expect ko talaga matatraffic kami dito. Pero di ko in-expect na abutin kami ng ilang oras dito. Marami nga kasing sasakyan ngayon na umaakyat ng Baguio. Natulog na lang ako kesa mainip sa traffic dito. Pagkagising ko nga ay nakarating na kami ng Baguio. Ramdam na talaga namin yung pagod namin dito. Kaya sa La Trinidad na kami uuwi ngayon kasi di na namin kayang bumahi pa papuntang Itogo. Pagkasakay nga namin ng taxi ay humilata na kami ni Sapi. Sobrang sakit na kasi talaga ng mga katawan namin. Lalong-lalo na ako. Feeling ko ibibigay na talaga yung bewang ko. Ikaw ba naman kasi ang magdala ng 2 kilong pakwan sa tiyan buong maghapon? Sa wakas at nakauwi na din kami. Ang daming ang nag-overnight dito sa shop ngayon. Pagkarating nga namin dito sa shop ay dumiretso na kami ng kwarto. Ayan nga pala yung tito ni Sapi. Siya nga munang nagbantay habang wala kami. Knockdown na talaga kami. Hindi na kami nakapagpalit kasi sukong-suko na talaga yung mga katawan namin.